Wala kang kwentang babae. Akala mo ba matatanggap ka pa rito matapos mong mabalitang naghirap ka na sa Manila? Palamunin ka na nga noon, palamunin ka pa rin hanggang ngayon. Layas! Ang malakas na boses ni Severino ay umalingangaw sa malawak na salas ng lumang mansyon kasunod ng isang mabilis at masakit na pagdapo ng kanyang palad sa pisingi ni Teodora. Hindi nakagalaw si Teodora. Ang init ng sampal ay tila gumapang sa kanyang buong mukha, ngunit mas masakit ang batay ng katotohanan ang sarili niyang kuya ang gumagawa nito sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang libingan habang ang bawat hininga ni Teodora ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inangat ni Teodora ang kanyang paningin, hindi upang tignan ang nanggagala, iting mukha ni Severino, kundi upang hanapin ang anino ng kanyang ina. Doon sa isang madilim na sulok malapit sa kusina, nakita niya si Doña Pilar. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ang reyna ng tahanang ito noon ay nakaluhod na yon sa malamig na sahig. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang isang basahang punit-punit habang pinupunasan ng natapong tsaa sa paanan ni Jacinta. Ang miyamaing tadana ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ni Teodora. Ang perang ipinapadala niya buwan-buwan mula sa Manila para sa kaginhawaan ng kanyang ina ay naging mitsa pa pala ng paghihirap nito. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya bilang pangulo ng kumpanya ay napunta lamang sa marang yang alahas ni Jacinta habang ang kanyang ina ay itinuturing na mas mababa pa sa isang katulong. Ano Teodora tutunganga? Kanalang bari yan? Ang mapanuyang boses ni Jacinta ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Maingat na inayos ng babae ang kanyang mamahaling saya bago itinuro ang timba ng tubig sa tabi ni Doña Pilar. Dahil wala ka namang dalang pera at wala ka ng kumpanya, simulan mo ng tulungan ng nanay mo ulyanin sa paglilinis. Huwag mong asahang pakakainin namin kayo ng lebre. Naramdaman ni Teodora ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging marupok na salamin na anumang sandali ay maaring mabasag. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itayo ang kanyang ina at sabihin ang lahat ng katotohanan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na tambol na nagsasabing kailangan niyang mabtiis. Napakasakit makita ang kanyang ina na ni hindi makatingin ng diretsyo sa kanya, tila ba hiyang-hiya sa sariling anak dahil sa kalagayang kinasadlakan nito? Ang mga matang dati ay puno ng liwanag at pag-asa ngayon ay nababalot na ng ulap ng takot at pagdurusa. Ang bawat pagkilos ni Doña Pilar ay tila isang pagsusumamo na huwag nang dagdagan ng gulo. Dahan-dahang humakbang si Teodora patungo sa kanyang ina. Ang kanyang mga yabag ay tila ba nag-iiwan ng marka ng dugo sa bawat tapat ng sahig. Lumuhod siya sa tabi ni Doña Pilar at hinawakan ang nang-inginig na kamay nito. Ang magaspang na palad ng kanyang ina ay tila isang sumbat sa lahat ng taon na wala siya sa tabi nito. Bakit ang bahay na itinayo ko ng may pagmamahal ay naging impyerno nang nagbigay sa akin ng buhay? Gaano ba kalalim ang kasakiman ng tao upang magawa nilang itapon ng sariling dugo sa putikan para lamang sa ginto? Isang tahimik na pangako ang nabuo sa kaibuturan ng puso ni Teodora habang pinupunasan niya ang isang patak ng luha sa kulubot na pisingi ng kanyang ina. Hindi ito ang katapusan. Ang bawat hapdi ng sampal at bawat patak ng pawis ng kanyang ina ay pagbabayarin niya ng higit pa sa inaasahan nila. Hindi ang gutom ang pumatay sa aking dangal ngayong gabi, kundi ang amoy ng panis na kanin na sadyang inihain ni Jacinta para sa aking ina. Nakatitig si Teodora sa maliit at bitak-bitak na platong nasa harap ni Doña Pilar. Ang kusina na dati ay puno ng halimuyak ng masasarap na putahe, na yon ay amoy, amag at lansa. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya, pinapanood ni Teodora ang kanyang ina na nanginginig ang mga kamay
habang pilit na sinusubo ang tuyong isda. Ang bawat lunok ni Doña Pilar ay tila isang tinik na bumabara sa lalamunan ni Teodora. "Kain ka na anak, masarap ito alae." Mahinang bulong ni Doña Pilar, pilit na pinapakita ang isang matamis ngunit pagal na ngiti. Kinuha ng matanda ang isang maliit na bahagi ng kanyang kanin at inilipat ito sa plato ni Teodora. "Kailangan mong maglakas loob. Huwag mong intindihin ang kuya mo. Mainit lang ang ulo niyon dahil sa dami ng iniisip." Hindi nakasagot si Teodora. Napayuko siya habang pilit na nilulunod ang hikbi sa kanyang dibdib. Ang kadakilaan ng puso ng kanyang ina ay tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling pagkukulang. Habang siya ay abala sa pagpapalago ng kanyang imperyo sa Manila, ang kanyang ina ay unting pinapatay sa gutom at kahihiyan ng sarili nilang kadugo. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Jacinta, suot ang isang mamahaling sedan na nightgown na alam ni Teodora na galing sa perang, ipinadala niya noong nakaraang buwan. May hawak itong maliit na baso ng gamot at isang baso ng tubig. "Teodora, siguraduhin mong mainom ni Mama itong vitamins niya. Baka mamaya mag-eskandalo na naman siya sa barangay na parang baliw," utos ni Jacinta nang may halong pandidiri. "At pagkatapos niyan, linisin mo ang mga kalat sa labas. Maraming dumi ng aso ang kailangang walisin. Huwag kang tatamad-tamad kung gusto mong magkaroon ng matutulugan bukas." Lumapit si Teodora at kinuha ang gamot. Nang mabasa niya ang etiketa sa bote, naramdaman niya ang isang malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Hindi ito bitamina. Ito ay isang matapang na sedative, isang gamot na pampatulog na sadyang ibinibigay sa mga may sakit sa isip upang manatiling tulala. Nayon ay naintindihan na ni Teodora kung bakit sa bawat tawag niya noon laging sinasabi ni Severino na natutulog ang kanilang ina. Sadyang nilalason ng mag-asawa ang isipan ni Doña Pilar upang hindi ito makapagsalita at makapagsadua ng kanilang mga pang-aabuso. Nang makaalis si Jacinta, hindi ibinigay ni Teodora ang gamot sa kanyang ina. Palihim niya itong itinapon sa lababo at pinalitan ng tubig. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay nagsisimula ng umidlip sa silya dahil sa sobrang pagod. "Patawarin mo ako, Nay. Hinding-hindi na nila ito magagawa sa iyo muli," bulong ni Teodora habang dahan-dahang inaalalayan ng kanyang ina patungo sa isang manipis na banig sa sulok ng kusina. Hating-gaba na ng matiyak ni Teodora na mahimbing na ang tulog ni Doña Pilar. Gamit ang dilim bilang kanyang balabal, dahan-dahan siyang lumabas ng kusina at nagtungo sa itaas sa silid na dati ay opisina ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa makalumang sahig na kahoy ay tila isang kumpisa ng kanyang galit. Alam niya ang pasikot-sikot ng bahay na ito. Siya ang nagbayad para sa bawat pako at semento nito. Pagpasok niya sa opisina, tumambad sa kanya ang kaguluhan ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Halatang desperado si Severino na mahanap ang kung anuman. Binuksan ni Teodora ang isang lihim na drawer sa ilalim ng mesa na tanging siya at ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Doon sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakakita siya ng isang puting sobre na walang pangalan. Nang buksan niya ang sobre, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa ari-arian. Ito ay isang sulat ng pagbabanta mula sa isang nagngangalang Donato. Nakasaad sa sulat ang malaking utang ni Severino sa sugal at ang isang lihim tungkol sa pagkamatay ng kanilang ama na matagal ng pilit na ibinabaon sa limot. Kaya pala kating-kati kayong makuha ang bahay na ito. Bulong ni Teodora sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Biglang narinig ni Teodora ang tunog ng mabibigat na yabag mula sa pasilyo. May papalapit sa opisina. Hindi lamang ito basta yabag ng isang taong naglalakad sa gabi. Ito ay yabag ng isang taong puno ng pagkabalisa. Mabilis na ibinalik ni Teodora ang sobre at nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Bumukas ang pinto
At pumasok si Severino, may hawak na bote ng alak at tila nakikipag-usap sa sarili. Kailangang maibenta ang bahay na ito bago matapos ang buwan. Kung hindi, kukunin nila ang ulo ko. Nanginginig na sambit ni Severino. Napatigil si Teodora sa kanyang paghinga nang biglang huminto si Severino sa tapat mismo ng kurtina kung saan siya nagtatago. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa kanyang ilong at ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang pinakamasakit na ingay ay hindi ang sigaw ng galit, kundi ang kalansing na mga tanika lang hindi nakikita sa puso ng sariling kapatid. Sa loob ng madilim na opisina, naramdaman ni Teodora ang butil ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido. Isang hakbang na lamang at mahahawi na ni Severino ang kurtina. Rinig na rinig niya ang mabigat na paghinga ng kanyang kuya, ang amoy ng alak na tila ba hinaluan ng amoy ng pagkabulok ng konsensya. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng basag na bote ang umalingaw-ngaw sa labas ng pasilyo, kasunod ng matinis na boses ni Jacinta na tinatawag ang asawa. Severino, nasaan? Ka na ba, May? Tumatawag sa telpo. No, yung mga tauhan daw ni Donato, ang sigaw ni Jacinta. Tila natauhan si Severino. Sa isang mabilis na pagkilos, tinalikuran niya ang bintana at nagmamadaling lumabas ng silid. Naiwang nanginginig si Teodora sa dilim ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-atubili. Mabilis siyang lumabas sa bintana patungo sa sanga ng puno ng mangga ang dating kalaro niya noong kabataan na ngayon ay naging kaisa-isang saksi sa kanyang pagtatago. Kinamagahan ng sikat ng araw sa Batangas ay tila mapadlaro. Nagtungo si Teodora sa bayan, suot ang kanyang kupas na saya at isang malaking sombrero upang itago ang kanyang muka. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makontak ang kanyang mga tauhan sa Manila nang hindi nalalaman ni Severino. Sa gitna ng mataong palengke sa tabi ng isang tindahan ng mga kakanin, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng pormal na damit, matalim ang mga mata tuwid, ang tayo, at may dalang aura na tila pa hindi nababagay sa alikabok ng bayan. Si Isadora. Isang manananggol na kilala sa kanyang pagiging palaban, ngunit may malalim na sugat sa kanyang nakaraan. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong kislap sa paningin ni Isadora na nagsabing hindi ordinaryong babae ang nasa harap niya. You look lost, Ale. O baka naman mas tamang sabihin na may hinahanap ka na hindi mo dapat makita? Mahinang tanong ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na may halong kuryosidad. I'm just a daughter looking for a way to save her mother attorney. Is that so hard to believe? Sagot ni Teodora. Pinapanatili ang kanyang disguise. Bahagyang ngumiti si Isadora. I know that look. I've seen it in the mirror. Just a piece of advice. In this town, the walls have ears and the dust has eyes, lalo na kung ang kinakalaban mo ay ang mga Villamor. Nang makaalis si Isadora, bumalik si Teodora sa mansyon na may dalang higit na katanungan. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-iisip ay naglaho nang makita niya ang kanyang ina sa ilalim ng puno ng mangga. Nakaupo si Doña Pilar sa isang lumang bangko may hawak na suklay. Nang makita niya si Teodora, nagliwanag ang kanyang mukha. Teodora, anak, halika rito. Susuklayan kita, tawag ni Doña Pilar. Naupo si Teodora sa paanan ng kanyang ina. Sa bawat haplos ng suklay sa kanyang buhok, tila ba bumabalik ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali na, tila huminto ang mundo at ang tanging mahalaga ay ang init ng pagmamahal ng isang ina. Alam mo ba may anak akong presidente sa Manila? Mahinang simula ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki sa kabila ng kanyang panghihina. Sabi ni Severino, patay na daw siya sa isang aksidente. Pero alam ko sa puso ko babalik siya. Babalik siya para ipagluto ako ng paborito niyang adobo.
Naramdaman ni Theodora ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisingi. Ang bawat haplos ng kanyang ina ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Doña Pilar ay nananatiling buo habang ang buhay nito ay unti-unting dinudurog ng mga taong dapat ay napoproteka rito. Babalik siya, Nay. Malapit na siyang dumating. Pilit na pinatitibay ni Theodora ang kanyang boses. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay binalot ng isang madilim na anino. Sa itaas ng veranda nakatayo si Celestina, ang pinsan ni Theodora, na laging nagkukunwaring kakampi. May hawak itong telpo, no at tila may kinukuhanan ng larawan. Ang kanyang ngiti ay tila isang babala ng paparating na unos. "How sweet!" bulong ni Celestina sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng dalawa. "Wait until Severino sees this. I wonder how much a president is worth in the hands of a desperate brother." Biglang tumunog ang telepono ni Theodora sa loob ng kanyang bulsa, isang lihim na linya mula sa Manila. Isang mensahe ang bumungad. "The board members are starting to ask questions. Someone leaked that you are not in the US but hiding in Batangas. You need to come back now." Napatigil ang mundo ni Theodora. Sa isang panig ang kanyang impero sa Manila ay nanganganib na gumuho. Sa kabilang panig ang kanyang ina ay unti-unting pinapatay sa kanyang harapan. "Napakagaling mong umakto, pinsan. Muntet na akong maniwala na pulubi ka na talaga, pero sa huli ang amoy ng pera ay hindi mo kayang itago sa likod ng iyong mga basahan." Ang boses ni Celestina ay tila isang matalim na kutsil, yon na humiwa sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya sa bungad ng maliit na dampa sa likod ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin kay Theodora. Hawak ni Celestina ang kanyang mamahaling telepo, no ipinapakita ang isang larawan ni Theodora habang palihim na nakikipag-usap sa kanyang tauhan sa Manila kaninang umaga. Sa mga sandaling iyon si Theodora ay nakaluhod sa malamig na semento maingat na hinuhugasan ang mga paa ng kanyang ina. Ang maligamgam na tubig sa palanggana ay tila naging kasing lamig ng yelo nang marinig niya ang tinig ng pinsan. Ang miyamain ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang babaeng itinuturing na reyna ng VTR Transport sa Manila ay narito naglilingkod bilang isang abang anak sa kanyang inang pinabayaan ng lahat, habang ang taong pinagkatiwalaan niya ay naghahanda na siyang itapon sa apoy. Naramdaman ni Theodora ang isang marahas na pagkabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo at ang bawat butil ng tubig sa kanyang mga kamay ay naging tila mga patak ng lason. Napatigil siya sa kanyang pagkilos. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng mga kulubot na paa ni Doña Pilar. Ang mundo ay tila dahan-dahang gumuguho sa kanyang paligid at ang bawat pangarap niyang iligtas ang kanyang ina ay tila isang bula na anumang sandali ay puputok. "Theodora, ana, sino ang kausap mo?" Mahinang tanong ni Doña Pilar. Ang boses ay puno ng pagkalito at takot. Hinawakan ng matanda ang balikat ng anak. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng namumaong unos. "Wala po, Nay. Huwag po kayo mag-alala." Pilit na pinatitibay ni Theodora ang kanyang boses. Ngunit ang panging inig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. "Severino Jacinta Halicayo, rito may tinatagong yaman ang ating mahal na pinsan," ang sigaw ni Celestina, na tila isang hudyat ng kamatayan. Ilang sandali pa ay pumasok sina Severino at Jacinta. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng matinding kasakiman at galit. Marahas na hinablot ni Severino ang braso ni Theodora, dahilan upang tumapo ng tubig sa palanggana at mabasa ang kanilang mga damit. Ang hapdi na pagkakahawak ng kanyang kuya ay tila isang kumpirmasyon na wala ng puwangang awa sa tahanang ito. "Akala mo ba maloloko mo kami? Theodora, itinatago mo ang mga shares ng kumpanya habang kami ay namamatay sa utang dito?" Ang bulyaw ni Severino. Ang kanyang amoy ng alak ay nanunuot sa bawat hininga ni Theodora. "Ibigay mo sa amin ang password ng account mo ngayon din?"
Wala akong itinatago sa inyo, kuya. Ang kumpanya ay nalulugi na, kaya nga ako narito. Katwiran ni Teodora. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang lihim kahit ang kanyang loob ay unti-unti nang nadudurog. Napakasinungaling mo, sigaw ni Jacinta habang marahas na itinutulak si Doña Pilar mula sa kanyang upuan. Bumagsak ang matanda sa malamig na semento, ang kanyang mahinang daing ay tila isang libong saksak sa puso ni Teodora. Nay! Sigaw ni Teodora. Susugod sana siya upang tulungan ang ina, ngunit isang malakas na sipa ang natanggap niya mula kay Severino. Dahil matigas ang ulo mo, mararanasan niyo kung paano ang tunay na buhay ng pulubi, ang hatol ni Severino. Layas dun kayo sa tiyungga, matulog. Huwag kayong papasok sa bahay na ito hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto ko. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at hagupit ng hangin sa Batangas, kinaladkad ng mga tauhan ni Severino si Teodora at ang nanginginig na si Doña Pilar patungo sa madilim at mabahong tiyungga sa likuran ng mansyon. Isang malakas na tunog ng pagkakandado ng bakal na pinto ang tuluyang naghiwalay sa kanila sa init ng tahanan. Nayakap ni Teodora ang kanyang ina sa gitna ng dilim. Ang amoy ng dumi at ang lamig ng ulan ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat hikbi ni Doña Pilar ay tila isang sumbat sa kanyang pagiging mahina. Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang yaman sa Manila, hindi niya man lang maprotektahan ang tanging babaeng nagmahal sa kanya ng tapat? Sa kabilang dako ng barangay, sa loob ng isang maliit na opisina, nakaupo si Isadora habang tinitignan ang mga dokumento ng Villamor Transport. Nakatanggap siya ng isang text mula sa isang unknown number. "The lion is in the cage. Now is the time to strike." Sumili ang isang mapait na ngiti sa mga labi ni Isadora. Tumingin siya sa larawan ng isang lalaking kamukha ni Severino at dahan-dahang pinunit ito. Ang gabi ay puno ng mga lihim at sa gitna ng ulan, ang bawat patak ay tila isang bilang na mga sandaling natitira para sa mga mapang api. Hindi ang dumi ng paligid ang bumasag sa aking pagkatao ngayong gabi, kundi ang bawat ubo ni nanay na tila ba humihingi ng patawad sa hirap na nararanasan namin sa gitna ng tiyungga na ito. Sa loob ng masikip at mabahong kulungan, yakap-yakap ni Teodora ang kanyang ina. Ang bawat pangininig ni Doña Pilar ay tila isang kuryenteng gumagapang sa katawan ni Teodora, nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang amoy ng dumi ng manok at ang lamig ng basang lupa ay nanunuot sa kanyang balat, isang matinding kabaligtaran sa malalambot na sofa at air-conditioned na opisina niya sa Manila. Sa gitna ng dilim, agtanging nagbibigay ng liwanag ay ang kislap ng mga luhang hindi mapigilan ni Teodora. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Doña Pilar sa kanyang mukha. Ang mga kamay ng matanda ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang haplos nito ay puno ng pagmamahal na tila ba sapat na upang pawiin ang lahat ng hapdi ng kanyang mga sugat. "Anak, huwag kang umiyak. Maayos lang ako. Basta kasama kita kahit saan ay palasyo para sa akin." Mahinang pagsusumamo ni Doña Pilar, ang bawat salita ay sinasabayan ng mahinang ubo na tila ba may kasamang dugo. "Nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko dapat hinayaang umabot tayo sa ganito." Bulong ni Teodora, ang kanyang tinig ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. "I promise you, hindi sila magtataga sa itaas. I will make them pay for every tear you shed." Biglang bumasag sa katahimikan ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas. Hindi ito ang yabag ni Severino na puno ng kayabangan, kundi isang mas mabilis at tila nag-aalalang hakbang. Maya-maya pa ay bumukas ang bakal na pintuan at tumambad ang mukha ni Isadora. May hawak siyang isang makapal na kumot at isang maliit na flashlight. "Attorney, what are you doing here? Delikado ang ginagawa mo?" Gulat na tanong ni Teodora habang pilit na itinatayo ang kanyang ina. "I can't just sit in my office while an innocent woman and her daughter are treated like animals," seryosong sagot ni Isadora.
Agad niyang binalot ng kumot si Doña Pilar at hinabutan ng mainit na tubig si Teodora. Everything is under control, Teodora. I found a way to get you out of here tonight, but we need to act fast. Habang inaalalayan nila si Doña Pilar patungo sa isang lihim na sasakyan sa labas ng mansyon, naramdaman ni Teodora ang isang kakaibang koneksyon kay Yesadora. Sa gitna ng kagipitan, ang babaeng ito na halos hindi niya kilala ay naging kaisa-isang bituin sa kanyang madilim na langit. Bakit mo ito ginagawa, Yesadora? Ano ang nakukuha mo sa pagtulong sa amin? Tanong ni Teodora nang makaupo na sila sa loob ng sasakyan. Napatigil si Yesadora sa pagmamaneho at tumanaw sa madilim na kalsada ng Batangas. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Teodora. Dahil ang lalaking nagtapon sa inyo sa tiyungga ay siya ring lalaking pumatay sa pangarap ng nanay ko. I am Severino's half-sister Teodora. Ang anak na pilit niyang itinatago at ikinahihiya dahil bunga ako ng isang pagkakamali sa paningin nila. Ang boses ni Yesadora ay puno ng matandang poot at pait. I don't just want justice for you. I want to see him lose everything he took from us. Naramdaman ni Teodora ang isang matinding panginginig sa kanyang puso. Ang alyansa ng mga sugatang puso ay opisyal ng nabuo. Dalawang babaeng pinagkaitan ng pagmamahal at danggal ng iisang pamilya ay nagkasundo sa ilalim ng ulan. Then let's start the game, attorney, sabi ni Teodora. Ang kanya mga mata ay nagliliyab na tila mga baga sa gitna ng dilim. We will create the VTR Batangas Extension Project, isang malaking bitag na sadyang idinisenyo para sa isang ganid na tulad ni Severino. He wants transport contracts. Ibibigay natin sa kanya ang kontratang magdadala sa kanya sa impyerno. Habang papalayo ang sasakyan sa mansyon ng mga Villamor lumingon, si Teodora sa huling pagkakataon. Ang madilim na anyo ng mansyon ay tila ba isang halimaw na unting lumiliit sa kanyang paningin. Sa bawat patak ng ulan sa bintana, tila ba binibilang ni Teodora ang mga sandali bago ang kanyang muling pagbabalik, hindi na bilang isang pulubi, kundi bilang isang daluyong na handang lumunod sa lahat ng api sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa isipan ni Teodora. Sino ang lalaking tinutukoy sa sulat na nahanap niya sa opisina ni Severino? At ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ng kanyang ama, Teodora anak? Itatago ko na muna itong tinapay, baka magalit si Jacinta at bawiin niya ang pagkain ko. Sa loob ng isang ligtas na apartment na inihanda ni Yesadora, napatigil si Teodora sa kanyang ginagawa. Ang boses ni Doña Pilar ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa kanyang puso. Kahit nakaupo na ang kanyang ina sa isang malambot na sopa at may mainit na pagkain sa harap, ang isipan nito ay nakakulong pa rin sa madilim na tiyungga ng mga Villamor. Ang bauto ng trauma ay mas mahirap palang pawiin kaysa sa lamig ng ulan. Lumapit si Teodora at marahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng ina, pilit na nilulunod ang pait sa kanyang sariling lalamunan. Nay, wala na po tayo ron. Hindi na kayo sasaktan ni Jacinta. Akin na po ang tinapay, kukuha tayo ng bago at mainit para sa inyo. Mahinang bulong ni Teodora, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na kumpas ng paniningil. Pumasok si Yesadora sa silid suot ang isang napakagandang kulay asul na suit, isang kasuotang naglalabas ng otoridad at yaman. Sa kabilang banda si Teodora ay nanatili sa kanyang disguise, isang abang katulong na may suot na malaking sombrero at lumang damit. Ito ang kanilang unang hakbang sa entablado ng paghihigante. Are you ready, Teodora? The bait is set. Seryosong tanong ni Yesadora habang inihahanda ang isang makapal na folder na naglalaman ng VTR Batangas Extension Project. Severino is desperate. Tumawag ang mga tauhan ni Donato sa kanya kaninang umaga
At kung hindi siya makakabayad ng 10 milyon sa katapusan ng linggo huling, hininga na niya ang bibilangin. He wants money. Then we will give him the illusion of a gold mine, sagot ni Theodora. Ang kanyang tinig ay malamig na tila ba galing sa kailaliman ng hukay. Let's go. I want to see the face of the man who sold his mother's dignity for a deck of cards. Pagdating nila sa mansyon ng mga Villamor, sinalubong sila ni Severino na may malawak na ngiti, isang ngiting punong-puno ng pagkukunyari at kasakiman. Hindi niya napansin ang katulong na nakayuko sa likuran ni Isadora. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa mamahaling sasakyan at sa tila ba naglalakad na pera sa katauhan ni Isadora. Attorney Isadora, welcome to our humble home. What brings a high-profile lawyer like you to our province? Masayang bungad ni Severino habang mabilis na inuutusan si Jacinta na maghanda ng pinakamahal na tsaa. Straight to the point, Don Severino. I represent a secret group of investors in Manila. We want to expand the VTR transport line here in Batangas. Simula ni Isadora habang inilalatag ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. We need a local partner who has the authority and the land to build the main terminal. I heard you have the title to the Villamor ancestral land. Nakita ni Theodora mula sa kanyang gilid ng mata ang mabilis na pagliwanag ng mukha ni Severino. Ang bawat salitang milyon at investor ay tila ba musikang nakakaakit sa halimaw ng kasakiman sa loob ng kanyang kuya. Halos manginig ang mga daliri ni Severino habang hinahawakan ng mga peking plano. Of course the land is mine. All the papers are in order. Mabilis na pagsisinungaling ni Severino habang pasimpleng tinitignan si Jacinta na tila ba nakahanap na sila ng gintong itlog. This is a great opportunity. Batangas is ready for this expansion. Ngunit may isang kondisyon, Don Severino. Dagdag ni Isadora ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ng isang bitag. Dahil ang kumpanya niyo ay may mga issue sa pananalapi ayon sa aming investigasyon, kailangan niyo munang pumirma sa isang personal liability guarantee. This ensures our investors that you are 100% committed even with your personal assets. Napatigil si Severino. Ang anino ng takot ay dumaan sa kanyang mga mata, ngunit ang kislap ng greed ay mas matimbang. Lumingon siya sa paligid ng mansyon sa mga alahas ng kanyang asawa at sa bawat sulok na ninakaw nila mula sa kanilang ina. Para sa kanya, ito na ang huling baraha upang makalaya sa utang kay Donato. I will sign it. Anything for the progress of our family. Matapang nasabi ni Severino habang kinukuha ang panulat. Habang nakayuko si Theodora sa isang sulok, naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang kanyang sariling kapatid na kusang inilalagay ang leeg sa bitayan ng sarili nitong kasakiman. Ang bawat guhit ng panulat ni Severino sa papel ay tila tunog ng pagbagsak ng mga pader ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, biglang pumasok si Celestina sa salas. Ang kanyang mga mata ay nangliliit habang nakatingin sa katulong ni Isadora. Attorney Pamilyar ang iyong kasama, pansin ni Celestina habang dahan-dahang lumalapit kay Theodora. Parang nakita ko na siya sa Manila sa isang transport gala. Napatigil ang tibok ng puso ni Theodora. Ang bawat segundong paglapit ni Celestina ay tila ba isang bilang bago sumabog ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Anong lihim ang itinatago ni Celestina at bakit tila ba kilala niya ang tunay magnanakaw? Matapos kang kupkupin at pakainin dito, pati ba naman ang huling alaala ng biyenan ko ay nanakawin mo, Pilar? Wala kang utang na loob. Ang matinis na sigaw ni Jacinta ay pumunit sa katahimikan ng hapon sa tapat ng mansyon ng mga Villamor. Hindi lamang ito isang simpleng sigaw. Ito ay isang pampublikong paghatol sa gitna ng kalsada kung saan nag-uumpisa na mag-usisa ang mga kapitbahay. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, nakaluhod si Doña Pilar sa alikabok nanging inig ang mga kamay habang pilit na itinatago ang mukha.
Sa paanan niya ay isang gintong singsing na sadyang inihulog ni Jacinta mula sa kanyang bulsa ang pain para sa isang malupit na palabas. Si Theodora na nakatago sa ilalim ng malaking sombrero at suot ang kanyang abang, disguise ay nakatayo sa gilid ng bakod. Ang bawat salitang ipinupukol sa kanyang ina ay tila ba mga batong tumatama sa kanyang sariling dibdib? Gusto niyang sumugod. Gusto niyang isampal sa mukha ni Jacinta. Ang lahat ng dolyar na hawak niya sa Manila, ngunit ang malamig na kamay ni Theodora sa kanyang braso ang nagpaalala sa kanya ng mas malaking layunin. Ang bawat hapdi ng kahihiyang ngayon ay ang mitsa ng kabayaran bukas. Hala-ala si Doña Pilar ba yan? Hindi ko akalain na aabot sa ganyan ang dating reyna ng Batangas. Bulong ng isang kapitbahay na sinundan ng mapanghusgang tingin ng iba. Ang miyamay ng sitwasyon ay tila isang lason na dumadaloy sa mga ugat ni Theodora. Habang ang kanyang ina ay pilit na dinudurog ang danggal sa harap ng barangay, ang kanyang kuya na si Severino ay nakatayo lamang sa veranda, nakasilip habang humihigop ng mamahaling kape ang kapeng binili mula sa perang ninakaw nito sa pondo ng kanilang ina. Wala itong ginawa upang protektahan ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Sa halip, agtingin nito ay puno pa ng pagsang-ayon sa kalupitan ng kanyang asawa. Nay, tumayo na po kayo riyan. Hindi po totoo yan. Mahinang gulong ni Theodora nang makalapit siya pilit na pinatitibay ang kanyang boses, kahit ang kanyang loob ay tila isang gusaling unt-unting gumuguho. Theodora, anak, hindi ko kinuha yan. Maniwala ka, Ale. Hinding-hindi ko magagawa yan. Pagsusumamo ni Doña Pilar, ang mga mata ay puno ng luha at takot, na tila ba isang batang nawawala sa dilim? Shut up, Theodora. At ikaw, Pilar, huwag kang maginarte mismo. Si Celestina ang nakakita sa'yo na kinukuha yan sa kwarto namin. Singhal ni Jacinta habang marahas na itinutulak ang balikat ni Theodora upang lumayo sa matanda. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang matandang lalaki mula sa hanay ng mga manonood ang lumapit. Si Mang Carding, ang dating hardinero na piliting tinanggal ni Severino noon. Dahan-dahan siyang yumuko at inalalayan si Doña Pilar na tumayo pinapahid ang alikabok sa saya ng matanda. Hindi magnanakaw ang taong nagbigay ng gatas sa aming lahat nung panahon ng tagtuyot. Ang mahinang pahayag ni Mang Carding na nagpatahimik sa ilan. Ito ang golden moment sa gitna ng dumi, isang patunay na ang tunay na dangal ay hindi na itatago ng maling paratang. Ngunit hindi nagpatalo si Celestina. Lumapit siya kay Theodora at pilit na hinawakan ang suot nitong sombrero. Bakit ba kailangan laging nakatago ang mukha mo, katulong? O baka naman hiyang-hiya ka na sa ginawa ng nanay mo? Naramdaman ni Theodora ang isang marahas na pintig sa kanyang sentido. Ang bawat daliri ni Celestina na dumidikit sa kanyang sombrero ay tila ba naguudyok sa kanyang ilantad na ang tunay na anyo ng reyna ng VTR. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang sigaw ng kanyang mga tauhan sa Manila, ang dagundong ng kanyang mga truck, at ang kapangyarihang maaari niyang gamitin upang tapusin ang lahat ng ito sa isang iglap. Bakit kailangang masubok ang aking pasensya sa ganitong paraan? Hanggang kailan ko kayang panuurin ang aking ina na nagdurusa, habang ang ebidensya ng aking yaman ay nakatago lamang sa aking bulsa? Celestina, tama na yan. We have a meeting to finish. Ang maautoridad na boses ni Isadora ang pumutol sa tensyon. Don Severino, if this kind of drama continues in your household, my investors might think you lack the stability to handle the VTR project. Natigilan si Severino. Ang takot na mawala ang gintong pagkakataon ay mas matimbang kaysa sa kasiyahang makitang nahihirapan ang kanyang ina. Mabilis niyang inutusan ang mga tauhan na ipasok na si Doña Pilar sa loob ng tiyungga muli. Habang hinihila si Doña Pilar palayo, isang huling tingin ang ibinigay ni Theodora sa kanyang ina. Ang bawat patak ng luha ni Doña Pilar sa alikabok ay naging isang sumpa sa puso ni Theodora.
Nang makaalis na ang lahat, tumunog ang telepono ni Teodora. Isang tawag mula sa kanyang head of security sa Manila. "Madam, we have a problem. Donato's men just arrived in Batangas. They're not just looking for Severino, they're looking for you. Someone sold your location for a high price." Napatigil ang tibok ng puso ni Teodora. Ang bitag na inihanda niya para kay Severino ay tila may kasama palang ibang mga ngaso. Sino ang nagbenta sa kanya at handa ba siyang harapin ang panganib bago pa man niya mabawi ang danggal ng kanyang ina? Naanyo ng reyna ng VTR, ang bawat patak ng tinta sa papel na ito ay hindi lamang marka ng isang kasunduan, kundi ang huling pako sa kabaong ng iyong kasakiman, kuya. Sa loob ng marangyang opisina ni Severino, ang hangin ay tila punong-puno ng tensyon at amoy ng mamahaling tabako na hinaluan ng amoy ng takot. Nakaupo si Severino sa kanyang malaking silya, ngunit hindi siya mukhang isang makapangyarihang don. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at sa makapal na dokumentong inilatag ni Isadora sa kanyang harapan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras para sa isang lalaking hinahabol na mga tauhan ni Donato. Si Teodora ay nakatayo sa isang madilim na sulok, may hawak na tray ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa ilalim ng sombrero, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakahanda sa anumang mangyayari. Nararamdaman niya ang matinding pagkamuhi habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid. Sa labas ng bintana, natatanaw niya ang tsuunga kung saan nakakulong ang kanyang ina, ang babaeng nagtiis ng gutom at lamig, habang ang lalaking ito ay naghahanda na namang magbenta ng kaluluwa para sa pera. "Don Severino, this is the last call," ang malamig na boses ni Isadora ang bumasag sa katahimikan. "My investors are getting impatient. Kung hindi mo pipirmahan ang personal liability guarantee na ito ngayon, aalis na kami at kukunin namin ang aming bilyon-bilyong pondo. At alam nating dalawa na wala ng ibang bangko sa Batangas ang magpapahiram sa'yo ng kahit isang singkong duling." Severino, permahan mo na bulong ni Jacinta habang mahigpit na nakahawak sa braso ng asawa. "Ito na ang tanging paraan para mabayaran mo si Donato at makuha natin ang kontrol sa VTR. Isipin mo ang yaman na naghihintay sa atin." Nanginginig ang mga daliri ni Severino habang kinukuha niya ang kanyang gintong panulat. Isang matinding labanan ang nagaganap sa loob ng kanyang isipan. Ang kasunduang ito ay nagsasaad na kung mabibigo ang proyekto, lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang mansyong ito ay mapupunta sa kumpanya ni Isadora. Hindi niya alam na ang kumpanyang yon ay pag-aari ng kapatid na inaakala niyang pulubi na. Ito ba talaga ang tanging paraan?" Nauutal na tanong ni Severino habang ang isang butil ng pawis ay gumulong sa kanyang pisingi. Bago pa man makasagot si Isadora, pumasok si Teodora upang ilapag ang kape. Sinadya niyang idampi ang kanyang kamay sa braso ni Severino, isang haplos na tila, ba isang kuryente ng babala mula sa nakaraan? Napatigil si Severino at napatingin sa katulong. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng sombrero. Isang pamilyar na kislap ng determinasyon ang nakita ni Severino na nagpaalala sa kanya kay Teodora, nuwit agad niya itong iwinaksi. "Dalian mo katulong umalis ka na riyan," singhal ni Jacinta kay Teodora bago muling bumaling sa asawa. "Pirma na Severino now." Sa ilalim ng matinding presyon ng utang at ang pangako ng bilyon-bilyong kita, idinampi ni Severino ang panulat sa papel. Ang tunog ng dulo ng panulat na sumasagasa sa dokumento ay tila ba isang hiyaw ng kamatayan para sa danggal ng mga Villamor. Isang pahina 2-3. Bawat pirma ay isang taya sa impyernong sadyang inihanda para sa kanya. "Congratulations, Don Severino. You are now officially our partner," sabi ni Isadora nang makuha ang pinirmahang kopya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabalingan ang nakayukong si Teodora.
Nang makaalis si Isadora, naiwan si Teodora upang ligpitin ang mga tasa. Biglang tumayo si Severino at uminom ng isang malaking lagok ng alak. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanuyang tawa. Sa wakas malapit na tayong maging pinakamayaman sa buong Luzon, Jacinta, sigaw ni Severino. Lumingon siya kay Theodora nang may mapang-aping tingin. At ikaw katulong? Sabihin mo sa nanay mong ulyanin na huwag nang umasang makakabalik pa sa mansyong ito. Kapag nakuha ko na ang unang pondo mula sa VTR, ipapademolish ko ang tiyungga na yan at ipapatapon ko kayo sa kalsada. Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pintig sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Severino ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang puso. Ngunit sa halip na sumagot, lumapit siya sa veranda at tumanaw sa labas. Nakita niya si Doña Pilar na nakatayo malapit sa rehas ng tiyungga. Tila ba may hinahanap sa malayo? Dun ay naganap ang isang golden moment. Kahit sa gitna ng dumi at hirap kinuha ni Doña Pilar ang isang maliit na bulaklak ng sampaguita mula sa isang ligaw na halaman at inamoy ito ng may niti. Sa kabila ng lahat ng kalupitan, ang kanyang puso ay nanatiling dalisay, isang dalisay na puso na hindi kailanman maiintindihan ng isang Severino. Nay, kaunting tiis na lang, bulong ni Teodora sa kanyang sarili habang mahigpit na nakahawak sa tray. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon nang may malakas na kalabog. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Severino, ang mukha ay puting-puti sa takot. Don Severino, nandito na sila. Ang mga tauhan ni Donato, hindi na sila naghihintay ng katapusan ng linggo, pinalilibutan na nila ang mansyon. Nabitawan ni Severino ang kanyang baso ng alak na lumika ng isang nakakabasag na tunog sa sahig. Ang kanyang tagumpay ay tila ba naging abo sa loob ng isang segundo. Teodora, anong gagawin ko? Nanginginig na tanong ni Severino, hindi namamalayang ang pangalan ng kanyang kapatid ang nabanggit niya sa gitna ng kataranta. Tumingin si Teodora sa kanyang kapatid nang walang anumang bakas ng awa. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang mga tunay na mga ngaso ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang kabayaran. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol ng kamatayan, hindi dahil sa takot sa mga baril na nasa labas, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong tinawag kong kuya ay handang magtago sa likod ng isang katulong para lamang mabuhay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing talim ng balisong. Nakatayo si Theodora sa gitna ng salashawak, pa rin ang tray na nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa harap niya si Severino ay tila isang basang sisyo na pilit, nagsisiksik sa sulok ng kanyang mamahaling sofa. Ang bawat malakas na pagtulak sa pinto mula sa labas ay gumagawa ng ingay na tila ba sumusuko na ang buong mansyon sa galit na mga tauhan ni Donato. Walang onomatopeyas, ngunit ang bawat kalabog ay naramdaman ni Teodora sa kanyang mga buto. Teodora, please help me. You're smart, diba dati? Lagi mong naayos ang problema sa Manila. Handle this. Sabihin mo sa kanila, wala ako rito. Ang nauutal na pagsusumamo ni Severino. Ang kanyang pagmamataas kanina ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang nakakaawang desperasyon. Tiningnan siya ni Teodora nang may malamig na pagkamuhi. Ang daling itapon ng dangal kapag buhay na ang nakataya, di ba, kuya? Nung tinatapon mo kami ni nanay sa tiyungga, naisip po ba kung gaano kami natakot? Hindi na nakasagot si Severino dahil sa isang malakas na pagtulak ang pinto ng mansyon ay tuluyan ng bumukas. Pumasok ang tatlong lalaking nakaitim, ang kanilang mga mukha ay tila bagawa sa bato. Ang pinuno nila, isang lalaking may malalim na pilat sa pisingi, ay lumakad ng dahan-dahan patungo sa kinaroroonan nila. Bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng marka ng putik, ang putik na tila ba sumasagisag sa dumi ng buhay ni Severino. Don Severino Villamor, ang balita ko ay naging partner ka na ng VTR. Congratulations!
Pero ang utang sa amin hindi nababayaran ng mga pangarap na kontrata. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng banta. Mabilis na tumayo si Jacinta at pilit na humarang, "Wait! We have the papers! Attorney Isadora was just here. Makukuha na namin ang pondo. Just give us more time." Isang mapait na tawa ang pinakawala ng lalaki. Lumapit siya kay Jacinta at marahang hinawakan ang suot nitong kwintas na perlas. "Time is a luxury you can no longer afford, madam. At ang kwintas na ito, kulak pa ito sa interes ng utang ng asawa mo." Sa gitna ng kaguluhan si Teodora ay dahan-dahang umatras patungo sa kusina. Ang tanging nasa isip niya ay si Doña Pilar. Kailangan niyang matiyak na ligtas ang kanyang ina bago tuluyang maghasik ng lagim ang mga tauhan ni Donato. Ngunit bago pa man siya makalayo, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Si Isadora. Nakabalik na pala ito nang hindi napapansin ng mga lalaki gamit ang pintuan sa likod. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon. "Teodora, I already moved your mother to the car. She's safe with my personal security," bulong ni Isadora. "But we have to be careful. Donato's men are not just here for the money. May nag-utos sa kanila na siguraduhing hindi makakaalis ang sinumang Villamor sa mansyong ito ngayong gabi." Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang miyamay ng tadhana ay tila balaging may kasamang bagong pasakit. Sa sandaling yon, nagtagpo ang mga mata ni Teodora at Isadora. Doon sa gitna ng panganib, naganap ang isang golden moment, isang tahimik na pagkilala sa isa't isa bilang dalawang babaeng biktima ng iisang lalaking duwag. Walang salita, ngunit ang mahigpit na hawak ni Isadora sa kamay ni Teodora ay sapat na upang ipadama ang isang pangakong hindi siya mag-iisa. "Isadora, bakit mo ito ginagawa? You could have left us." Mahinang tanong ni Teodora habang ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Dahil ang dugo nating dalawa, Teodora, ay matagal nang dumanas ng lamig. Noyong gabi tayo naman ang magsisindi ng apoy," sagot ni Isadora nang may pait na ngiti. Samantala sa salas nagsimula ng maging marahas ang mga tauhan ni Donato. Itinulak nila si Severino sa sahig at sa bawat pagmamakaawa nito, lalong nagiging malupit ang kanilang mga tingin. Kinuha ng pinuno ang selyadong folder ng VTR na kapapirma lang ni Severino at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng kanyang mukha. This is garbage, Severino. No investor in their right mind would partner with a loser like you," sabi ng lalaki habang itinatapon ang mga piraso ng papel sa mukha ni Severino. Napatitig si Teodora sa mga piraso ng papel na lumilipad sa hangin. Ang bawat piraso ay tila ba mga alaala na kanyang paghihirap na ngayon ay nagiging abo. Ngunit sa likod ng kanyang disguise, isang bagong plano ang nabubuo. Kung ang mga tauhan ni Donato ay naghahanap ng Villamor, ibibigay niya sa kanila ang tunay na Villamor na kinatatakutan ng buong Manila. "Attorney, call the Batangas Transport Union. Tell them to block all the exits of the barangay." Utos ni Teodora ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang makapangyarihang CEO. "Kung gusto nilang maglaro sa teritoryo ko siguraduhin kong wala silang babalikan." Ngunit bago pa man makakilos si Isadora, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa labas. "Teodora! Alam naming nandyan ka. Lumabas ka. Kung ayaw mo masunog ang mansyong ito kasama ang nanay mo." Napatigil ang mundo ni Teodora. Paanong nalaman ng mga tauhan ni Donato ang kanyang pangalan kung ang alam ng lahat ay patay na siya o naghihirap lumingon siya sa sulok kung saan kanina ay nakatayo si Celestina? Wala na roon ang kanyang pinsan. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Sino ang tunay na traidor at hanggang kailan kailangang magsakripisyo ni Teodora bago niya tuluyang mabawi ang danggal na matagal nang ninakaw sa kanila? "Lumabas ka na, Teodora Villamor. Huwag ka nang magtago sa likod ng dumi.
at basahan hindi mo kayang itago ang amoy ng kapangyarihan kahit balutin mo pa ang sarili mo ng alikabok ng Batangas. Ang bawat salitang binitawan ng lalaking may pilat ay tila mga hampas ng latigo na bumasag sa huling depensa ng katahimikan sa loob ng mansyon. Sa likod ng makapal na kurtina sa kusina, naramdaman ni Teodora ang isang marahas na panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong lupa at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang pagkakalantad. Ang disguise na akala niya ay kanyang kaligtasan ay naging isang marupok na maskara na ngayon ay dinudurog na ng katotohanan. Dahan-dahan siyang humakbang, palabas ng kusina ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa lumang sahig ay tila ba isang kumpisal ng kanyang pagbabalik. Sa gitna ng salas, nakita niya si Severino na nakasalampak sa sahig, ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Sa tabi ng pinuno ng mga tauhan ni Donato, lumitaw si Celestina. Suot nito ang isang mapanuyang ngiti, ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay ng kanyang pagkakanulo. "Pinsan, masyado ka kasing naging kampante," ani Celestina. Ang boses ay puno ng pait at ingit. "Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang paraan ng iyong pagtayo? Ang paraan ng iyong pag-utos kahit sa ilalim ng sombrero? Ang isang reyna ay laging reyna kahit pa nakatira sa tiyungga. At ang isang reyna ay may mataas na presyo sa merkado ni Donato." Naramdaman ni Teodora ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang hapti ng sampal ni Severino nung unang araw ay wala pang kalahati sa sakit ng pagtataksil ni Celestina. Ito ang babaeng pinag-aral niya, ang babaeng binigyan niya ng posisyon sa Manila, na ngayon ay handa siyang ipakain sa mga buwaya para lamang sa pansariling ganid. "Magkano, Celestina, magkano ang halaga ng iyong danggal?" Ang malamig na tanong ni Teodora. Ang boses ay bumalik sa pagiging isang makapangyarihang CEO na tila ba hindi natitinag ng mga baril sa paligid. "Sobra-sobra para makabili ng sarili kong mansyon sa Manila. Teodora, yung hindi ko kailangan magmakaawa sa'yo." Sigaw ni Celestina. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit na matagal na niyang itinatago. Lumapit ang lalaking may pilat kay Teodora. Ang bawat hakbang nito ay naglalabas ng isang nakakatakot na tunog ng mabibigat na bota. Hinawakan niya ang baba ni Teodora at pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. "So, ikaw palang sikat na President Villamor, isang pulubi sa umaga, bilyonarya sa gabi. Sayang mas bagay sa iyo ang dumi. Ngayon, ibigay mo sa amin ang lahat ng access sa offshore accounts ng VTR at baka hayaan ko pang mabuhay ang nanay mo?" Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pintig sa kanyang dibdib nang mabanggit ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nag-ulap sa galit, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling kasing talim ng balisong. Lumingon siya kay Severino na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. "Kuya, tingnan mo ang ginawa mo?" Bulong ni Teodora, ang boses ay puno ng pighati. "Dinala mo ang kamatayan sa bahay ni nanay dahil sa iyong mga baraha. At ngayon, pati ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa'yo ay ipinagkanulo mo rin." I didn't know. Teodora, hindi ko alam na nandito ka para iligtas kami." Ang nauutal na depensa ni Severino, ngunit wala nang sinumang naniwala sa kanya. Biglang isang malakas na tunog ng busina ng truck ang narinig mula sa labas ng mansyon, sinundan ng isa pa tila isang orkestra na mga dambuhala na bumabalot sa buong paligid. Ang liwanag ng naglalakihang mga headlight ay tumama sa mga bintana ng mansyon, nagbibigay ng isang nakakasilaw na puting liwanag na naging dahilan upang mapatakit ng mata ang mga tauhan ni Donato. Naramdaman ni Teodora ang isang munting kislap ng pag-asa. Alam niya ang tunog na yon. Yun ang tunog ng kanyang imperyo. Ang mga driver ng VTR Batangas na matagal nang naghihintay ng kanyang hudyat. "Attorney Isadora," ang sigaw ni Teodora.
Sa isang iglap, ang kuryente sa loob ng mansyon ay tuluyang nawala nilalamon ng lahat sa isang madilim na kawalan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga tao at ang marahang pagkalansing ng mga kagamitan sa dilim. Huwag mong subukang tumakas, Theodora. Papatayin ko ang nanay mo. Ang sigaw ng lalaking may pilat sa gitna ng kadiliman. Napakapit si Theodora sa gilid ng mesa. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Isang kamay na magaspang, ngunit pamilyar. "Nay!" Mahinang bulong ni Theodora. "Theodora, anak. Nandito ako. Huwag kang matakot." Ang boses ni Doña Pilar ay narinig niya, hindi sa malayo, kundi sa mismong tabi niya. Paanong nakapasok ang kanyang ina sa loob ng mansyon kung nasa sasakyan ito ni Isadora? Isang malakas na pagputok ng liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanila. Hindi si Isadora ang may hawak nito, kundi si Jacinta, na ngayon ay may hawak na isang matalim na gunting at nakatutok sa leeg ni Doña Pilar. Ang miyamai ay tila isang malupit na biro. Ang huling barahan ng mga taksil ay ang mismong buhay nang nagbigay ng lahat sa kanila. "Ibigay niyo ang password o makikita niyo ang huling hininga ng matandang ito," ang bulyaw ni Jacinta. Ang muka ay tila ba isang demonyong wala ng kinatatakutan. Napatigil ang mundo ni Theodora. Ang tagumpay na akala niya ay malapit na ay tila ba muling lumayo. Ang katarungan ba ay may katapat na dugo? Ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay tila naging kasing lamig ng yelo nang makita ko ang matalim na dulo ng gunting na nakadikit sa kulubot na balat ni nanay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking bilyon sa Manila ay naging tila mga walang kwentang piraso ng papel sa harap ng isang buhay na sadyang inialay para sa akin. Ang liwanag mula sa mga headlight ng mga truck sa labas ay pumapasok sa mga bintana, lumilikha ng mahahaba at nakakatakot na anino sa loob ng salas. Sa gitna ng liwanag at dilim, ang mukha ni Jacinta ay tila ba isang maskara ng kasamaan ng kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang miyamainang tadhana ay tila ba isang lason na bumabalot sa lalamunan ni Theodora. Ang babaeng pinagkatiwalaan ng kanyang ina sa loob ng maraming taon ay siya rin palang magiging kamay ng kamatayan na tatapos sa lahat. "Ibibigay ko ang password, Jacinta. Huwag mo lang sasaktan si nanay, please," ang pagsusumamo ni Theodora. Ang kanyang boses na dati ay nagpapatakbo ng libu-libong tauhan sa Manila ay naging isang marahang pag-iyak ng isang anak na walang ibang sandata kundi ang kanyang pagsusumamo. Naramdaman ni Theodora ang isang marahas na pagkuyom ng kanyang mga palad. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Mga kamay na nagtahi ng kanyang mga pangarap. Mga kamay na nagluto ng kanyang paboritong pagkain. At mga kamay na kahit sa gitna ng hirap ay laging may haplos ng pag-asa. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nakagapos sa takot, habang ang gunting ni Jacinta ay tila ba isang hatol na anumang sandali ay maaring tumapos sa lahat. "Dalian mo, isigaw mo ang password. Huwag mo kaming subukan," ang bulyaw ni Jacinta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. "Kasalanan mo ito, Theodora. Kung ibinigay mo na ang pera noon, hindi sana tayo umabot sa ganito," ang singhal ni Severino mula sa sahig. Pilit na isinisisi ang lahat sa kapatid sa halip na harapin ang sariling kaduwagan. Naramdaman ni Theodora ang isang matinding pagkadurog sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang kuya ay tila isang bagong saksak sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, narinig niya ang mahinang boses ni Doña Pilar. "Theodora, anak, huwag. Huwag mong ibigay ang pinaghirapan mo sa kanila." Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit may kalakip na isang uri ng tapang na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Hayaan mo na ako, anak. Mas mahalaga ang danggal mo kaysa sa buhay ko."
Manahimik ka matanda? Ang sigaw ni Jacinta, kasabay ng bahagyang pagdiin ng gunting sa leeg ni Doña Pilar. Isang maliit na marka ng pula ang unting lumitaw sa balat ng matanda. Ibibigay ko na ang password ay... Ang petsa ng pagkamatay ni Dad. Ang sigaw ni Teodora, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Napatigil ang pinuno ng mga tauhan ni Donato, ang lalaking may pilat. Lumapit siya kay Teodora at tinitigan siya ng may mapanuyang ngiti. Ang petsa ng pagkamatay ng iyong ama, napaka-sentimental mo naman, President Villamor. Sige, i-verify nyo yan? Habang pilit na binubuksan ng isa sa mga lalaki ang laptop sa gitna ng dilim, naramdaman ni Teodora ang isang marahang pagpindot sa kanyang balikat mula sa likuran. Si Isadora. May hawak itong telepono at ipinapakita ang isang video call mula sa head of security ni Teodora. Ang mga driver ng VTR ay nagsimula ng pumasok sa bakod ng mansyon. Dala ang kanilang mga kagamitan at ang matinding katapatan sa kanilang leader. May 15 segundo na lang tayo, Teodora, bulong ni Isadora. Ang kuryente ay babalik anumang sandali at kasabay nito ang pag-unlock ng security system ng mansyon na sadyang inirewire ko kanina. Biglang bumukas ang kuryente. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier ay bumalik kasabay ng isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas. Hindi sirena ng pulis, kundi ang busina ng katarungan mula sa mga truck ni Teodora. Sa gitna ng pagkabigla ng mga tauhan ni Donato, mabilis na kumilos si Teodora. Inagaw niya ang tray na nasa tabi niya at malakas na inihagis ito patungo kay Jacinta sa patna upang mawala ng balanse ang babae at mabitawan si Doña Pilar. Nay, halika rito, ang sigaw ni Teodora habang mabilis na hinihila ang kanyang ina patungo sa likod ng malaking mesa. Ang mga tauhan ni Donato ay mabilis na naglabas ng kanilang mga armas, ngunit bago pa man sila makagawa ng marahas, na pagkilos ang malaking pintuan ng mansyon ay tuluyang bumukas. Pumasok ang 10 matitipunong lalaki na suot ang uniforme ng VTR. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon na protektahan ang kanilang reyna. Iligtas niyo ang matanda ngayon din, ang maautoridad na utos ni Teodora ang boses, ay tila ba isang bagyo na hindi mapipigilan. Sa gitna ng gulo si Celestina ay sinubukang tumakas patungo sa bintana, ngunit hinarangan siya ni Isadora. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Isadora kay Celestina, isang sampal na sadyang inilaan para sa lahat ng mga taon ng pang-aapi sa kanilang pamilya. This is not just for Teodora Celestina. This is for all the bastard daughters you look down upon, ang nanggagaliting sigaw ni Isadora. Nang matiyak na nasa ligtas na silid na si Doña Pilar kasama ang mga driver, humarap si Teodora sa mga tauhan ni Donato. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na tila mga baga. Ang password na ibinigay ko ay totoo. Pero nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang account na yon ay mayroong auto-alert system. Sa sandaling buksan nyo yon ang lahat ng ebidensya ng money laundering ni Donato at ang pagtataksil nyo ay direktang ipinapadala sa National Bureau of Investigation. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may pilat. Mabilis niyang tinitigan ang screen ng laptop at doon nakita niya ang isang bar na mabilis na nag-a-upload ng mga files. Ang takot na kanina ay nasa mga Villamor na yon ay lumipat sa kanila. You set us up, ang sigaw ng lalaki habang pilit na binubunot ang kanyang baril. Ngunit bago pa man niya maitutok ang baril kay Teodora, si Severino ay biglang tumayo mula sa kanyang pagkakadapa. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang tapang ang sumilay sa kanya, hindi tapang para lumaban, kundi tapang para iligtas ang kanyang sariling balat. Marahas niyang itinulak ang lalaki, sapat na upang sumablay ang pagkilos nito. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telpono ni Teodora. Isang boses mula sa labas ng mansyon ang narinig. "Madam, the NBI is here! The whole barangay is blocked! No one gets out!" Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito,
Isang masakit na sigaw ang narinig mula sa silid ni Doña Pilar. Napatigil ang mundo ni Teodora. Bakit sumisigaw ang kanyang ina kung ligtas na ito? Mabilis na tumakbo si Teodora patungo sa silid at doon tumambad sa kanyang isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang ina ay hindi sumisigaw dahil sa takot. Nakaturo ang nanginginig na kamay nito sa isang lumang cabinet na sadyang nabuksan dahil sa gulo. Sa loob nito nakita ang isang itim na box na may dalang lihim na magpapabago sa buonder kasaysayan ng mga Villamor. Hindi ang ginto ang laman ng kahong ito, Teodora, kundi ang mga luhang sadyang ibinaon ng iyong ama bago siya tuluyang pinyatahimik ng sarili nating dugo. Nanginginig ang tinig ni Doña Pilar habang nakaturo ang kanyang daliri sa lumang itim na kahon. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, ang ingay ng mga radyo ng pulis at ang marahas na pag-aresto sa mga tauhan ni Donato, tila tumigil ang mundo sa loob ng silid na iyon. Lumapit si Teodora, ang bawat hakbang niya ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at tumambad sa kanyang ilang mga lumang bote ng gamot at isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pagbaliktad ng kanyang sikmura nang mabasa ang unang pangungusap. Hindi namatay ang kanyang ama sa natural na sakit. Ang bawat bote ng gamot na nasa loob ng kahon ay sadyang pinalitan ng mga wad na tableta mga gamot na sa halip na magpagaling ay unti-unting dinetox ang katawan ng matanda hanggang sa bumigay ang puso nito. Ang sulat ay isang huling hiling ni Don Severino Sr. na nagsasabing natuklasan niya ang balak ni na Severino at Jacinta, ngunit huli na ang lahat. Hayop, mga hayop kayo! Ang nanggagalaiting sigaw ni Teodora na umalingaw na hanggang sa salas. Lumabas siya ng silid bit-bit ang mga ebiden. Siya ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na mas matindi pa sa anumang apoy. Sa salas nakita niya si Severino na nakaposas na habang ang si Jacinta ay pilit na nagtatago sa likod ng mga driver ng VTR upang hindi mahuli ng NBI. Nang makita ni Severino ang itim na kahon sa kamay ni Teodora, tuluyan ang nawala ang huling kulay sa kanyang muka. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginig sa tindi ng takot at hiya. Hindi lang pera ang ninakaw niyo, kuya. Ninakaw niyo ang pagkakataon ni Dad na mabuhay. Pinatay niyo ang sarili nating ama para lang sa kumpanyang ito. Ang bulyaw ni Teodora habang isinasampal sa harap ni Severino ang mga bote ng gamot. I had no choice, Teodora. Jacinta said it was the only way. Malulubog kami sa utang. Ang nauutang na depensa ni Severino na naging dahilan upang lalong magalit ang mga tao sa paligid. Naramdaman ni Teodora ang isang matinding pagkadurog sa kanyang loob. Ang mansyong ito na dati ay simbolo ng kanilang danggal ay naging isang malaking libingan ng mga lihim at kataksilan. Tumingin siya kay Isadora na ngayon ay nakatayo sa tabi ng mga opisyal ng NBI. Nakita niya ang pait sa mga mata ng kanyang kapatid sa labas. Maging si Isadora ay hindi akalaing ganito kalalim ang kasamaan ng lalaking kanilang kinakalaban. Attorney, sama niyo ang mga ito sa kaso. Murder. I want them to rot in jail for what they did to my father. Ang malamig na utos ni Teodora. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na tuluyang nagselyo sa tadhana ni na Severino at Jacinta. Habang kinaladkad ng mga pulis ang mag-asawa, palabas ng mansyon, lumabas ang mga tao sa barangay. Nakita nila ang dating makapangyarihang Don at Doña na ngayon ay yang-hiya at nakayuko sa gitna ng mga flash ng camera. Ang hiya na sadyang ipinaranas nila kay Doña Pilar ay bumalik sa kanila ng makasampung ulit. Teodora, patawarin mo kami. Kami ang kadugo mo. Ang huling sigaw ni Jacinta bago isara ang pinto ng patrol car. Tinalikuran sila ni Teodora. Lumapit siya sa kanyang ina na ngayon ay inaalalayan ni Isadora. Ang bawat patak ng luha ni Doña Pilar ay tila naghuhugas sa dumi ng nakaraan,
Ngunit ang pilat sa puso ni Teodora ay mananatili habang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Teodora ang bigat ng kanyang korona bilang presidente ng VTR. Nay, tapos na po, wala na silang magagawa sa atin. Bulong ni Teodora habang niyayakap ang kanyang ina sa gitna ng malawak na salas. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan. President Villamor, may isa pang dokumento kaming nahanap sa kotse ni Celestina bago siya makatakas. Inabot ng opisyal ang isang selyadong envelope. Nang buksan ito ni Teodora, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pangamba. Ang dokumentong iyon ay hindi tungkol sa mansyon, kundi tungkol sa tunay na katayuan ng VTR Manila. Ang planong pagpapabagsak sa kanya ay hindi nagtapos sa Batangas. Ang tunay na kalaban ay nasa loob mismo ng kanyang kumpanya sa Manila, at ang pangalang nakasulat sa dokumento ay ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang mga transaksyon. Bakit tila bawat hakbang ko patungo sa katarungan ay may kasamang bagong pagtataksil? Hanggang kailan kailangang maging matatag ang isang anak bago niya mahanap ang tunay na kapayapaan? Sino ang mag-aakala na ang isang basurang itinapon nyo sa labas ng inyong bakod ay siya palang nagmamay-ari ng bawat hininga ng kumpanyang ito? Ang boses ni Teodora ay hindi na mahina, hindi na nanginginig at lalong hindi na nagtatago sa ilalim ng lumang sombrero. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon habang ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan ay ang auctioneer at ang mga kinatawan ng bangko na handa ng hatulan ang tahanan ng mga Villamor. Ngunit sa paligid ng mansyon, hindi ang mga mamimili ang nakaparada, kundi ang isang dambuhalang hana ay ng mahigit 100 puting truck na may tatak na VTR, ang imperyong itinayo ni Teodora sa gitna ng baha at pawis sa Manila. Naramdaman ni Teodora ang bigat ng bawat sulyap ng mga taga-barangay na nagkakatipon sa labas ng gate. Nakita niya ang pagkabigla sa kanilang mga mata nang makitang ang katulong na nilalait nila kanina ay dahan-dahang naghuhubad ng kanyang lumang jacket, inilalantad ang isang itim na silk blouse na sumisimbolo sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ang miyamai ay tila isang malakas na sampal sa hangin. Ang babaeng pinagkaita ng upuan sa sarili niyang hapagkainan, ngayon ay siyang magpapasya kung sino ang mananatili sa lupang ito. Teodora, anak. Ang mahinang tawag ni Doña Pilar mula sa veranda. Ang matanda ay tila nalilito pabalik-balik ang tingin sa mga dambuhalang truck at sa kanyang anak na tila ba naging isang ibang tao sa loob ng isang saglit. Nay, wala na po kayong dapat ikahiya. Tapos na ang panahon ng pagtatago, sabi ni Teodora habang dahan-dahang lumalapit sa auctioneer. Inilapag niya ang isang itim na checkbook sa ibabaw ng mesa. Isang checkbook na may tatak ng kumpanya na tanging ang presidente lamang ang may hawak. I am Teodora Villamor, the President and CEO of VTR Transport Group. At ang mansyong ito, hindi ito ibebenta. Bayad na ang lahat ng utang ni Severino. Dahil binili ko na ang bawat pako at semento ng bahay na ito mula sa bangko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong barangay. Ang bawat bulong ng mga tsismosa ay napalitan ng matinding hiya. Ang bawat taong nakasaksi sa pag-alipusta kay Doña Pilar ay tila ba gustong lamunin ng lupa sa tindi ng kanilang pagsisisi. Ngunit para kay Teodora, ang kanilang reaksyon ay wala ng halaga. Ang tunay na katarungan ay naramdaman niya nang makita niya ang kanyang sariling refleksyon sa kislap na mga truck, isang reynang bumalik, hindi upang manakop, kundi upang bawiin ang dangal na matagal nang ninakaw sa kanyang ina. Naramdaman ni Teodora ang mabilis na paglapit ni Isadora sa kanyang tabi. The bank has confirmed the transfer, President. The ancestral house is officially yours. Pero Teodora, ang dokumentong nakuha natin kay Celestina, kailangan mo makita ito bago tayo magdiwang. Kinuha ni Teodora ang envelope at binuksan ito sa harap ng lahat.
Ang kanya mga mata ay nanliit habang binabasa ang pangalang nakasulat sa ilalim ng planong pag-hostile takeover ng VTR Manila. Si Arturo ang kanyang kaisa-isang vice president at ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama sa kumpanya. Siya ang tunay na utak ng lahat. Siya ang nag-udyok kay Severino na nakawan ng ina nito at siya rin ang nagbenta ng lokasyon ni Teodora kay Donato. Hanggang kailan kailangang maging marumi ang mundo ng mga taong pinagkakatiwalaan ko? Bulong ni Teodora sa kanyang sarili. Ang tagumpay niya sa Batangas ay tila ba nabahiran ng bagong dumi mula sa Manila? Isang marahas na pintig sa kanyang sentido ang nagpaalala sa kanya na ang giyera ay hindi pa tapos. Sa gitna ng tensiyong ito, lumapit si Mang Carding ang matandang hardinero at inabutan si Teodora ng isang baso ng sariwang tubig. Ma'am Teodora, sa wakas ay bumalik na ang tunay na liwanag sa bahay na ito. Huwag niyo na pong isipin ang mga nasa malayo. Ang mahalaga ligtas na ang Donya. Tumingin si Teodora sa kanyang ina na ngayon ay inaalalaya ng mga driver patungo sa loob ng mansyon. Isang golden moment ang naganap nang huminto si Doña Pilar sa tapat ng pintuan, lumingon sa kanyang anak at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ni Teodora ang tunay na pagkilala sa mga mata nito. Teodora, anak, kain na tayo. Ipinagluto kita ng adobo. Ang simpleng paanyaya ni Doña Pilar na tila ba walang nangyaring kaguluhan. Naramdaman ni Teodora ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang bilyon, ang lahat ng kanyang truck, at ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tila ba walang halaga sa harap ng isang mangkok ng adobo na iniluto ng kanyang ina ng may pagmamahal. Ito ang katarungang hindi kayang ibigay ng anumang korte. Hinarap ni Teodora si Yasadora. Attorney, ihanda ang mga sasakyan. Hindi tayo babalik sa Manila para lumaban ng may galit. Babalik tayo para ipakita sa kanila na ang isang Villamor ay hindi nababali ng anumang pagtataksil. Pero bago iyon, gusto ko munang lasapin ang luto ni nanay sa loob ng sarili naming bahay. Ngunit habang naglalakad si Teodora, patungo sa loob isang itim na sasakyan, ang biglang huminto sa labas ng gate. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng barong, may dalang isang itim na folder. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong balita na tila ba magbubukas ng isa pang pintuan ng lihim ng kanilang ama. President Villamor, I am the executor of your father's secret will. May isa pang bahagi ng ari-arian na sadyang itinago para sa araw na ito, ang pahayag ng lalaki. Ano pa ba ang itinatagong lihim ng kanilang ama? At handa ba si Teodora na tanggapin ang huling pamana na maaring maging susi sa kanyang tuluyang paglaya o bagong tanikala ng kanyang buhay? Sa bawat amoy ng bawang at luyang nanggagaling sa kusina, tila ba naglalaban sa aking dibdib ang init ng pagmamahal ni nanay at ang lamig ng katotohanang nakasulat sa itim na folder na ito. Ang katarungan ay hindi lamang pala tungkol sa pagpapakulong ng mga nagkasala, kundi sa pagtanggap na maging ang mga taong pinakainiyakan mo ay siya palang unang nagnasa sa iyong pagbagsak. Nakatayo si Teodora sa balkona. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng kasaysayan ng mga Villamor. Sa harap niya si Ate Mendoza, ang matandang tagapamahala ng huling testamento ng kanyang ama, ay naghihintay ng may paggalang. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita ni Teodora ang kanyang ina, si Doña Pilar, na masayang nag-aayos ng mga pinggan sa loob. Ang miyamain ng sandaling yon ay tila isang malupit na biro. Sa loob ay ang kapayapa ang matagal na niyang hinahanap, ngunit sa labas ay ang bagong unos na dala ng katotohanan. Ate Mendoza, ano ang ibig sabihin nito? Ang mahinang tanong ni Teodora habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina ng lihim na testamento. Akala ko ay naibahagi na ang lahat ng ari-arian ni Dad bago siya pumanaw. President Teodora, ang iyong ama ay isang matalinong tao.
Alam niya ang takbo ng isip ni Severino noon pa man, paliwanag ng abogado. Ang boses ay puno ng pighati. Ang mansyong ito, pati na ang kontrol sa VTR Manila, ay sadyang inilagay niya sa isang trust for the loyal daughter. Nakasaad dito na ang lahat ng yaman ay mapupunta lamang sa anak na mananatili sa tabi ng kanyang ina hanggang sa huli. Alam ni Don Severino na darating ang araw na itataboy ni Severino ang inyong ina at dun lamang mabubuksan ang pamanang ito. Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pintig sa kanyang puso. Ang kanyang ama na dati ay inakala niyang malamig at walang pakialam ay mayroon palang lihim na proteksyon para sa kanya at sa kanyang ina. Ngunit ang kasunod na pahina, ang tuluyang nagpahinto sa kanyang mundo. Ang dokumento ay naglalaman din ng ebidensya na si Arturo, ang kanyang pinagkakatiwalaang Vice President, ay matagal na palang kasabwat ni Severino sa pagmamanipula ng mga gamot ng kanyang ama. So it wasn't just Severino, it was Arturo all along. Bulong ni Teodora, ang boses ay tila baggaling sa kaibuturan ng isang malalim na balon. He manipulated the shares, he fed Severino's gambling addiction, and he made sure I was away in Manila while they were killing my father slowly. Teodora, we need to move. Ang maotoridad na boss, ni Azadora ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ang kanyang kapatid sa labas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Arturo is already calling for an emergency board meeting in Manila. He's going to declare you legally incapacitated dahil sa iyong pagkawala. He wants to take the throne before you can return. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng isipan ni Teodora. Sa isang panig, ang kanyang tungkulin bilang anak ay ang manatili sa Batangas at damayan ang kanyang ina sa bawat subo ng adobo. Sa kabilang panig, ang kanyang dangal bilang presidente ay ang bumalik sa Manila at durugin ang ahas na nagtaksil sa kanya. Ang Milamai ay tila isang mahigpit na tanikala. Kung aalis siya, maiiwan ang kanyang ina. Ngunit kung mananatili siya, hahayaan niyang magtagumpay ang kasamaan. Dito naganap ang isang golden moment. Lumabas si Doña Pilar mula sa kusina, may dalang isang baso ng sariwang katas ng dalandan. Dahan-dahan itong lumapit kay Teodora at hinaplos ang kanyang pisingi, ang haplos na kasing lambot ng bulak, ngunit kasing tatag ng nara. Anak kalae, huwag kang mag-alala sa akin. Tapos na ang aking laban. Mahinang sambit ni Doña Pilar, ang boses ay tila isang bulong ng hangin sa gabi. Bumalik ka sa Manila. Ipakita mo sa kanila kung kaninong dugo ang nananalaytay sa iyong mga ugat. Ako ay maghihintay rito, at sa iyong pagbabalik, laging may mainit na pagkain sa hapagkainan. Naramdaman ni Teodora ang isang mainit na luha na gumulong sa kanyang muka. Ang basbas ng kanyang ina ay ang kaisa-isang armas na kailangan niya. Hinarap niya si Ate Mendoza at si Isadora ng may bagong uri ng kapangyarihan. Hindi na ito ang kapangyarihan ng pera, kundi ang kapangyarihan ng isang anak na may dalang katarungan ng kanyang ama. Attorney, ihanda ang helicopter. Isadora, isama mo ang lahat ng ebiden. Siya mula sa itim na kahon at ang lihim na testamentong ito. Ang malamig na utos ni Theodora. Babalik tayo sa Manila, pero sa pagkakataong ito, hindi tayo papasok bilang mga biktima. Papasok tayo bilang mga hukom. Habang naglalakad si Teodora patungo sa labas ng gate, huminto siya at lumingon sa mansyong Batangas. Nakita niya ang kanyang ina na kumakaway mula sa veranda. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pangako ng mabilis na pagbabalik. Ngunit habang papasakay siya sa sasakyan, tumulog ang kanyang telpono. Isang video ang ipinadala ni Celestina mula sa loob ng kulungan, isang huling mensahe na may dalang nakakanginig na babala. Teodora, akala mo ba ay si Arturo lang ang kalaban mo? Look closely at the second signature in the will. Your father didn't just have 3 children. May isa pang Villamor na matagal nang naghihintay sa dilim. Napatigil ang tibok ng puso ni Teodora habang tinititigan ng dokumento.
May isang pangalang sadyang binura ng tinta, ngunit bakas pa rin ang hugis sa ilalim ng liwanag. Sino ang misteryosong Villamor na ito? At bakit tila ang bawat tagumpay niya ay laging may kasunod na bagong lihim na mas matindi pa sa nauna? Ang upuang ito ay hindi nakalaan para sa isang mamamatay tao, Arturo. Hindi mo kayang bilhin ng ninakaw mong shares ang danggal na sadyang ibinaon mo sa bawat peking gamot na ibinigay mo kay Dad. Ang boses ni Teodora ay umalingaw sa loob ng marangyang boardroom sa Manila, tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng mga board members na kanina lamang ay nagpaplano ng kanyang pagpapatalsik. Nakatayo siya sa bungad ng pinto, suot pa rin ang kanyang kupas na saya at ang lumang sombrero mula sa Batangas, isang matinding kaibahan sa malalamig at makikintab na suit ng mga taong nasa loob. Ngunit sa ilalim ng dumi ng kalsada, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kapangyarihang hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Napatayo si Arturo. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel nang makita ang babaeng. Akala niya ay tuluyan ng nabaon sa limot sa probinsya. Ang milamay ay tila isang malupit na biro. Ang pulubi na pinagtatawanan niya sa kanyang mga report ay ang mismong reyna na may hawak ng kanyang tadhana. Teodora, what is the meaning of this? You look horrific. Security, ilabas ang babaeng ito. She's clearly mentally unstable, ang sigaw ni Arturo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at sukdulang takot. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, pumasok ang 20 matitipunong driver ng VTR. Ang kanilang mga uniforme ay malinis at ang kanilang mga mukha ay puno ng katapatan sa kanilang tunay na amo. Sa gitna nila ay si Isadora bitbit ang itim na kahon at ang selyadong diwa ng kanilang ama. Dahan-dahang hinubad ni Teodora ang kanyang lumang sombrero at ang maduming jacket. Inayos niya ang kanyang tayo at sa isang sandali ang lahat ng board members ay napatayo ng kusa isang instinct na pagkilala sa tunay na pinuno ng VTR Transport. I am Teodora Villamor, and I am here to claim the seat that was never yours, Arturo. Ang malamig na deklarasyon ni Teodora. Inilapag niya ang lihim na testamento sa gitna ng mesa. The VTR Batangas Extension Project was a trap. Every document you signed, every company you thought you controlled, is now evidence of your fraud and the slow murder of my father. Naramdaman ni Teodora ang isang marahas na pintig sa kanyang dibdib habang tinititigan ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama. Ang pighati ng pagtataksil ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang puso. Pinanood niya ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa mukha ni Arturo, habang binabasa nito ang mga ebidensya ng pinalitang gamot na nahanap sa itim na kahon. You can't prove anything na utol, nahirit ni Arturo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing alam niyang tapos na ang laro. Ang bawat bote ng gamot na nasa loob ng kahon ay may fingerprints mo, Arturo. At ang bawat sentimong inilipat mo kay Severino ay may marka ng iyong kasakiman. Dagdag niya sa Dora, habang ipinapakita ang mga record mula sa bangko. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang mga opisyal ng NBI na kanina pa palang nakatago sa silid. Marahas nilang pinusasan si Arturo sa harap ng lahat ng board members. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang matamis na katarungan para sa bawat luhang ibinuhos ni Doña Pilar sa Batangas. Teodora, please, I did it for the company. Ang huling pagsusumamo ni Arturo habang kinalatkad siya palabas. Tinalikaran siya ni Teodora. Naupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa upuang dating inuupuan ng kanyang ama. Ngunit imbes na saya ang naramdaman niya ay isang matinding pangungulila. Ang tagumpay ay tila ba isang malamig na ginto. Wala itong halaga kung walang ama ng pamilya. Dito naganap ang isang golden moment. Kinuha ni Teodora ang kanyang telepno at tinawagan ang mansyon sa Batangas. Nang sagutin ito ni Doña Pilar, ang boses ng matanda ay tila isang musika ng kapayapaan sa gitna ng digmaan sa Manila. Anak,
luto na ang hapunan. Nakauwi ka na ba? Mahinang tanong ni Doña Pilar. Malapit na po, Nay. Pauwi na ako. Sagot ni Teodora. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hinarap ni Teodora ang board. I am resigning as the active president of VTR Transport Group effective today. I am converting my majority shares into a trust that will fund the Villamor Ancestral Care Center sa Batangas. Ang kumpanyang ito ay hindi na patatakbuhin ng kasakiman, kundi ng serbisyo. Nagulat ang lahat. Maging si Yesadora ay napatigil. Ngunit nakita ng kanyang kapatid ang isang uri ng kaligayahan sa mukha ni Teodora na hindi kailanman mabibili ng anumang posisyon. Teodora, are you sure about this? Tanong ni Isadora. I found my true home, Isadora, at hindi iyon ang opisina na ito, madiing sagot ni Teodora. Lahat tayo ay hinahanap ang ating lugar sa mundo, at ang sa akin ay sa tabi ni nanay. Habang naglalakad si Teodora palabas ng building, dala ang kanyang itim na box. Tumigil siya sa tapat ng bintana at tumanaw sa abalang kalsada ng Manila. Ngunit ang isipan niya ay nasa tahimik na kalsada ng Batangas sa amoy ng sampagwita at sa mainit na adobo ni Doña Pilar. Tungkol naman sa misteryo, Villamor na binanggit ni Celestina, tiningnan ni Teodora ang selyadong envelope sa kanyang bag. Hindi na muna niya ito binuksan. Sa ngayon sapat na ang katahimikang nahanap niya. Ang bawat lihim ay may kanya-kanyang oras ng pagkabunyag. Ngunit ang pagmamahal sa isang ina ay hindi na makakapaghintay pa. Lumipas ang mga buwan at ang hangin sa Batangas ay tila ba nagkaroon ng bagong halimuyak. Hindi na ito amoy ng alikabok at pagkabulok ng mga lihim, kundi amoy ng sariwang sampagwita at ang mainit na singaw ng bagong lutong kakanin. Ang mansyong Villamor na dati ay naging saksi sa kalupitan ni Severino at Jacinta, na yon ay binuksan na ang mga malalaking pintuan para sa mga taong sadyang kinalimutan na ng mundo. Wala na ang mga marahas na sigaw. Ang tanging naririnig na yon ay ang mahihinang tawanan ng mga lolo at lola na nakahanap ng bagong tahanan sa Villamor Ancestral Care Center. Nakatayo si Teodora sa veranda suot ang isang simpleng puting bestida. Wala na ang mabigat na kolorete sa kanyang mukha at ang mahihigpit na suit ng isang CEO. Sa kanyang mga mata ay nanunuot ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang mga bilyon sa Manila. Sa bawat hapon na pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Batangas, nararamdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Teodora, anak, halika rito. Tingnan mo ang mga rosas kay gaganda nila. Tawag ni Doña Pilar mula sa hardin. Lumapit si Teodora at niyakap ang kanyang ina mula sa likuran. Ang bawat haplos ng hangin sa kanilang mga mukha ay tila ba isang basbas ng langit. Si Doña Pilar ay maayos na ang kalusugan, bagamat may mga sandaling nakakalimot pa rin ang kanyang puso ay malaya na sa takot. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng bangungot ng tiyungga, kundi ng mahimbing na tulog sa piling ng kanyang kaisa-isang anak. Dumating si Isadora bit-bit ang ilang mga dokumento ng kumpanya. Ngunit bago sila mag-usap tungkol sa trabaho, naupo muna sila sa ilalim ng puno ng mangga, ang punong naging saksi sa kanilang alyansa ng mga sugatang puso. Ang Manila ay maayos na, Teodora. Arturo and the others are facing the consequences of their actions. Ang VTR ay matatag pa rin sa ilalim ng bagong board, balita ni Isadora. Tumingin siya sa kanyang kapatid na may matinding paggalang. Pero alam mo, mas bagay sa iyo ang maging anak kaysa maging presidente. Ngumiti si Teodora at kinuha ang itim na envelope mula sa kanyang bulsa, ang envelope na naglalaman ng lihim tungkol sa ika-4 na Villamor. Tinitigan niya ito ng matagal bago dahan-dahang inilapit sa ningas ng isang kandila sa lamesa.
Pinanood nila ni Isadora ang unt-unting paglamon ng apoy sa papel hanggang sa maging abo na lamang ito. Bakit mo sinunog, Teodora? Hindi mo ba gustong malaman kung sino siya? Gulat na tanong ni Isadora. Sa ngayon, sapat na ang pamilyang meron ako, Isadora. Ang bawat lihim ay may sariling panahon, at ang panahong ito ay para sa katahimikan. Sagot ni Teodora habang hinahayaan ang abo na tangayin ng hangin. Ang tunay na katarungan ay hindi sa paghahanap ng lahat ng mali, kundi sa pagyakap sa kung ano ang tama. Sa huling sandali ng kwentong ito, tinanong ni Teodora ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang lahat? Ang pagpapatawad para kay Teodora ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang sampal ni Severino o ang kalupitan ni Jacinta. Napatawad niya sila dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa bawat subo niya ng adobo kasama ang kanyang ina. Ang binyan na nahanap niya ay ang katotohanang ang yaman ay papel lamang, ngunit ang bawat haplos ng kanyang ina ay gintong kailanman ay hindi mananakaw ng kahit na sino. Ang bawat pilat sa kanyang puso ay naging isang mapa ng kanyang pag-uwi. Dito sa Batangas, natagpuan ng tunay na reyna ang kanyang tunay na trono, isang simpleng bangko sa tabi ng kanyang ina sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan ang bawat tibok ng puso ay punong-puno ng pag-asa. Kain na tayo, anak, ang yaya ni Doña Pilar. Opo, Nay, pauwi na po ako, ang sagot ni Teodora, habang ang huling sulyap niya sa mansyon ay punong-puno ng liwanag.